20% ng mga tao sa buong mundo na may edad 75 at pataas ang meron nito. Isa sa bawat 3 pasyenteng may diabetes na 50 taong gulang pataas ang dumaranas nito. At ang paninigarilyo ay nakapagpapataas ng 4 na beses na posibilidad na magkaroon ka nito. Ito ang PAD. Ano nga ba ang PAD? At ano ang mga palatandaan nito? Ang peripheral arterial disease o mas kilala sa tawag na PAD ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng buildup ng fatty deposits sa mga arteries. Dahil dito, nababawasan ang daloy ng dugo patungo sa mga binti at braso. Ito rin ay tinatawag na peripheral vascular disease o PVD. Ano-ano ba ang mga palatandaan ng sakit na PAD? Kumonsulta sa inyong doktor kung kayo ay nakararanas ng mga sumusunod. Ang pananakit ng mga binti tuwing naglalakad. Ang tawag sa kondisyong ito ay intermittent claudication. Sa intermittent claudication, maaaring mawala din ang sakit matapos ang ilang minutong pamamahinga. Pagkawala ng pakiramdam sa binti o paa. Maaari ring makaramdam ng panghihina ang mga binti. Paglalagas ng balahibo sa binti at paa. Ang pagrupok ng mga kuko sa paa o mabagal na paghaba ng mga ito. Ang pagkakaroon ng sugat sa paa at binti na hindi gumagaling. Ang pagbabago ng kulay ng paa o binti na maaaring mamutla o bahagyang mangitim. Ang pag-impis ng mga kalamnan sa binti. At sa mga lalaki, ang hindi paggana ng kanilang pagkalalaki o erectile dysfunction. Kaya magpatingin na sa inyong doktor at alamin ang tamang paraan upang labanan ang PAD. Ikaw ba ay may PAD? Huwag mangamba. Maraming mga bagay ang maaari mong gawin upang ikaw ay epektibong magamot at gumaling. Itigil ang mga gawaing hindi mabuti sa kalusugan. Kung ikaw ay may diabetes, high blood pressure o mataas na kolesterol, magpatingin sa inyong doktor upang malaman ang tamang paraan ng paggagamot. Sundin ang tamang pag-inom ng mga gamot na itinakda ng inyong doktor. Sino ba ang maaaring magkaroon ng PAD? Bagamat hindi pa talaga matukoy ang sanhi ng PAD, may mga kondisyon, gawain at karamdaman na maaaring makadagdag sa posibilidad na magkaroon ka ng PAD. Kung ikaw ay 65 gulang pataas, kung ikaw ay 50 hanggang 64 na taong gulang at may mga risk factors para sa atherosclerosis tulad ng pagkakaroon ng diabetes mellitus, mahabang panahon ng paninigarilyo, pagkakaroon ng hyperlipidemia o mataas na bilang ng lipoproteins sa dugo, pagkakaroon ng hypertension, at ang pagkakaroon ng PAD sa pamilya. Malaki rin ang posibilidad na magkaroon ng PAD kung ikaw ay 50 taong gulang at pababa, ngunit mayroon kang diabetes mellitus at isa sa mga risk factors sa atherosclerosis. Kabilang din dito ang mga taong mayroong atherosclerotic diseases sa ibang vascular beds gaya ng coronary, carotid, subclavian renal, mesenteric artery stenosis, o abdominal aortic aneurysm. Kaya magpatingin na sa inyong doktor at alamin ang tamang paraan upang labanan ang PAD. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to the first PAD Awareness Lay Lecture Series for 2022. Ikinagagalak namin na makasama kayo ngayon upang pag-usapan ang napapanahong paksa tungkol sa Peripheral Arterial Disease or PAD.
mula puso hanggang paa, kasama ang ating health experts na mga espesyalista sa puso at diabetes. Bago tayo magsimula, it is my honor to introduce to you our moderator na isa sa mga aktibong doktor na sumusuporta sa advokasya sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa diabetes at PAD. Our moderator is Dr. Raul Felipe. He took up his medicine at the UP College of Medicine, Philippine General Hospital, and internal medicine at the National Kidney and Transplant Institute. He is a fellow at the East Avenue Medical Center. He is currently practicing in St. Luke's Medical Center, Global City, East Avenue Medical Center, and at the Philippine Heart Center. Ladies and gentlemen, let's all welcome Dr. Raul Felipe.